Kapagpalang araw guys, so another tutorial na naman tayo. Meron tayong ipapakita ko sa inyo yung brand ng aking engine scanner na Ansel X700. So ito po ay galing sa China, overseas. So samahan nyo ko sa simpleng basic tutorials guys ng unboxing ng unit na ito. So engine scanner OBD2. So upgraded po ito year 2023 2022 model po. So ito yung medyo bago nila na na Ansel brand na high-end na 12 volts kasi meron dalawa yan, 12 at 24. So samahan niyo ko guys sa simpleng pasilip. Silipin natin at ating pag-aralan kung ano yung meron dito. Okay? So at least mga malaking tulong ito kung paano natin masusubukan na mag-undergo ng engine scanning sa mga high-end na sasakyan. Dahil meron tayong lumang mga engine scanner pero ito medyo updated. Okay? So tara, let's start. So mag-unbox na tayo guys. Ayan, buksan na natin. So unbox natin yung kanyang karton. So may seal pa talaga yan. At mayroon pang duct tape ng Shopee. So 18,000 po ang halaga nito. And then naka-discount ako ng almost mga 1,000 plus. So ang nabayaran ko is 16,000 plus guys. Dahil lagi naman akong umorder sa Shopee. So lahat ng tools doon ko in-order sa Shopee. Mga legit naman sila. Proven tested na po naman. So nakadalawang nakapaloob pa sa isang box. So buksan pa natin ito guys para makita natin kung ano yung laman. So bago ako bumili nito, talagang in-inquire ko muna ng maigi. Tiningnan ko may mabuti yung features, tiningnan ko maigi yung kanyang mga review. So far okay pa naman, walang nagrereklamo. So yun nga, nakita ko talaga na medyo legit naman talaga yung kita niyo yung karton. Shopee pa talaga. So ibig sabihin legit yung seller guys na natin na inorderan. So yan, medyo may kamahalan nga lang, 18,000 pero naka-less tayo ng almost mga 1,200. So ayan na guys, i-unbox na natin. So kulay black yung kanyang yung kanyang lagayan. Okay, so ayan, wow, okay, simple naman yung lagayan niya. Yan nakalagay guys, Ansel, meron siyang pangalan talaga. So lahat ng brand ng scanner ko almost Ansel eh. Pero ito pa lang yung binili ko ngayon, medyo kasi medyo na yung mga sakyan ngayon talagang mabigat yung engine diagnose. So at least may additional na tutorial sa mga ganitong mga sistema. So ito yung kanyang pinaka tablet guys na tipo tablet niya na 10.0 yung nakalagay doon eh, tablet. Ayan So medyo maganda naman yung kanyang pinaka LCD. Wala lang siyang screen protector pero rubberized. Ayan, dyan meron siyang camera, pwede kang mag-video at tawag yan. May port naman din pang saksakan sa charging system pag naglulubat. Para lang siyang tablet, may manual, may barcode ng Cibo na nagpapatunay na brand new talaga siya na binili natin. Ayan, kita nyo naman. So ito naman yung kanyang cord from DLC papunta sa BIC o yung Vehicle Information Communication Module. Okay, so ito yung VIC guys, hindi ko nagkakamali pero hindi ko lang ganong kabisado kung correct me if I'm wrong. And then meron siyang charger porter. Ito naman yung cord na mula sa BIC papunta naman sa tablet. Ayan, yan yung cord. So ito naman yung saksakan naman papunta ng sa 250 watts na voltahe. So kung maglulobat yung tablet mo, so ito na yung gagamitin mo na saksakan. Ayan siya. So kompleto naman siya. So far okay naman yung buong mechanism, simple lang siya pero hindi ko pa nabubuksan yung buong features nito. Bubuksan natin yan guys, may konti para makita nyo yung kung paano siya gamitin. Okay? So ayan, meron siyang front camera. So dito may sasaksak yan pag nagcha-charge, pag lobat na tong tablet mo. Yan, para lang siyang tablet talaga siya. So lobat siya, saksak mo lang diyan, meron namang saksakan. Okay. So panalo guys. Maganda yung niya. Ito naman yung cord na sinabi ko kanina na sasaksak natin sa BIC papunta naman sa kanyang tablet. Okay? So C-type naman pala yung ito, yung saksakan niya. C-type papunta sa So ayan na siya guys, yung connector mismo sa papunta sa DLC port or sa DTC port punta dito sa may VIN. So Bluetooth type siya. Maganda rin yung niya dahil naka Bluetooth siya. Pwede ka mag Wi-Fi kay malakas yung
yung ano niya, yung connectivity ng kanyang wifi connection malakas. So ayan na siya guys. Set up ko muna para mamaya konti check natin sa sakyan para malaman natin kung ano yung kalalabasan kung natin i-order natin. Kasi ganyan naman tayo guys eh. Basic pointers. So check natin kung anong kalalabasan, di ba? So same lang din yan. Okay, so maganda yung ano guys, magaan, matibay na mabigat. Oo. So payo ko sa inyo, bibili kayo sa online, kailangan yung mga gadget o tulad ng mga ganito, mabigat guys yung ano niya, item. So ayan, makita mo yung corner, rubberized talaga. So makapal yung rubber niya. So ano yan, parang depensa sa mga hulog-hulog, parang shockproof na rin. Okay, so makapal, maganda yung ano, ayan yung ano niya. Meron siyang flashlight, meron din siyang rear cam. So maganda, okay. So ang kulang na nito guys, i-upgrade lang natin to, i-update natin. Medyo matagal-tagal nga lang yun, pero at least makuha nyo na yung punto may punto kung paano natin siya magagamit. So magta-try tayo ngayon, may konti, pag matapos natin i-features tong lahat ng kanyang software. So i-update pa natin to guys. Okay, so in-on ko muna guys yung kanyang tablet. Merong laman na battery, 76%. So hinihingi niya yung password. So maglalagay tayo ng password. Okay, so ngayon ilalagay natin to guys. Ayan. Loading, i-activate ko natin para mag-open yung kanyang system. Ayan, medyo matagal. Okay, so gagawin natin mag-ano muna ako type na ako ng pangalan. So ayan na guys, inano ko ng pangalan ko. Tapos same process pa rin guys, kailangan mo munang i-input yung lahat ng mga information details mo sa pangalan mo, company mo, kung ano yung pwede mong ilagay dito, Gmail ad mo, address ad mo, at kung ano pa yung mga online na address na meron ka, mga link, etc. So kasi hinahanap yan ni Ansel dahil i-accept nila yan dun mismo sa main, sa sino yung gumawa ng program na ito. Okay, so yun ang mga basic pointers guys pag bili ka nito. So kailangan guys ipasok mo muna yung wifi password na papasukan ng kanyang connection ng wifi. So same lang din sa Android tsaka sa sa tablet. So same lang sila ng proseso. So ang gagawin nito ipasok mo muna guys lahat ng system, tapos balikan natin. So password na natin guys. So lahat ng details i-update natin para sureball na. Okay? So sige, password ko muna para mabilis. Okay, so 2 times ka palang magalalagin. So ganoon ka secure yung kanyang password guys. So ibig sabihin yung una parang initial confirmation pa lang, and then yung pangalawa is for after mo nang mapilapan lahat ng mga details na input mo na lahat ng mga address na kailangan sa iyo na makuha, specification, saka na siya mag-okay. So ang gagawin naman natin dito guys, lahat ng may mga ganito na ayan ganyan So ibig sabihin kailangan mo siyang i-update. So pag na-update mo na yan, okay na yan. So i-update ko muna lahat guys, tapos babalik kayo after natin ma-update. Okay? So mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers ito, okay na. Paano mo nyo gamitin itong tablet na ito ng Ansel X700. Okay, so sige, i-update ko muna guys, tapos may konti pag ma-okay na, balik tayo and then try natin sa unit para sureball natin malaman kung maganda ba yung binili ko na Ansel X700. So tingin ko medyo okay to. Quality naman siya, maganda yung pagkakayari. Okay? So, sige. Okay, so ayan na guys, nag-ano na siya, download success 17. So yes natin. Ayan. So ngayon, okay na. Download na natin.
So wala nang i-download pa. Okay na. Okay, so check natin. Okay, so i-allow natin guys. Ayan. Okay, so after mo ma-download and update lahat ng mga kinakailangan sa kanyang software, so ang gagawin mo may mga konting mga tanong or tips para double ingat na rin at meron kang guide sa in kaso halimbawa ano yung magiging problema sa iyong binili na Ansel X700. So ang gagawin natin dito guys, lahat i-okay na natin na ibig sabihin na confirm na natin, na-accept na natin yung terms and condition or kung ano pa ba yung mga kinahinihingi niya o kailangan pang gawin. Kasi hindi naman mo na ito pwedeng ibalik guys kasi bayad na to. Okay, so yun ang pinakapunto. Okay, so meron na yung access guys, pwede na magbukas. So ang gagawin natin, nire-review ko muna dito yung ano yung mga features niya. So far okay naman siya, maganda naman yung pagkakayari. Kompleto yung features guys. So check natin tong diagnose. Yun, andito yung meron siyang mga meron siyang brand ng country. So may Europe, America, Asia, China at Australia. So pag mag-click ka ng America, lahat ng brand ng sasakyan ng America lalabas. Yan, may Acura, may Daewoo. So ibig sabihin sa Asia pala, sorry. Sa Asia, so lalabas lahat guys, Letus, lahat. Infinite, Daihatsu, Fuso. So lahat ng brand ng Asia lalabas dito. So hindi ka na mahihirapan. Napakaganda. America, merong kompleto talaga guys. May Cadillac, may Chevrolet. So lahat, may Ford, may tawag yan, marami. And then sa kanya sa China ganoon din, at sa kanya sa Australia. So at least nakita natin guys kung gaano kaganda yung kanyang features at kung ano yung pwede niyang i-diagnose. Almost 10,000 cars and 100 o 1,000 of brand ng kotse kaya niyang i-reading. So sabi nga dun sa features nito guys, almost 10 years kang hindi magpapalit ng engine scan sapagkat always nag-update siya ng kusa. So kailangan bibili ka ng Ansel X700, kailangan auto-update kasi pag hindi auto-update medyo malulugi ka kasi magbabayad ka na naman. So at least yun ang basic pointers guys kung bibili ka nito. Medyo may kamahalan nga lang, 18,000 plus. Okay, so check po natin ibang okay, so gagawin natin guys, okay na tayo, magagawa naman tayo ng ibang mag-update ka na naman. So pipinutin mo lang to. So lalabas na naman yung ano niya, yung kanyang kung ano yung pwede mong i-update dito na bago. So may lalabas dito na new, dito may bandang kanto. So pipinutin mo lang yun, automatic siya mag-update. Okay, bago naman to, na-update natin lahat. So okay na siya. So gawin natin, back tayo, tapos i-off natin guys ito. Yan. So long press lang to, yan o, yung push button na yan o. Yan. Okay, so sige, long press. Tapos ayan, power off. Your tablet will shut down. Okay. Okay. So ayun. Sige, i-actual natin guys para makita natin kung paano siya gumana. Tara. Try natin dito sa Ford Focus. So ang issue nito is electronics. So computer box at saka yung kanyang system sa buong kanyang module. Okay, so i-start natin dito guys. Set up natin muna yung ating kita nyo naman. Chop na siya. Ayan, ito yung DTC. So ibig sabihin na gagawatay na. Ayan, wasak-wasak na yan guys. Pinagubuksan na yan ng mekaniko. Pakalin naman tayo yung mekaniko. Kaya itatry natin dito yung binili natin na Ansel X700. So okay, set up na ako guys. Tapos balik ako. Okay, so ang gagawin ko ngayon guys, dadiagnose na natin. Gamit natin yung Ansel X700. So ito yung bago nating toys. Okay, so bagong toys. Ayan. So gawin natin, diagnose tayo. Ayan. Ano to Ford, so America to, Ford F. Ayan, loading lang siya, medyo matagal lang siya mag loading. So at least meron kayo idea. Focus.
Focus to guys, focus. Medyo waiting lang. Medyo mabagal lang siya. So, okay. Habang nag-ano tayo guys, ay i-update ko lang kayo, kung ano yung magiging kakalabasan ng code. Okay? Okay, so ngayon na guys, lumabas na yung kanyang problema. Yung PATS ignition key transponder signal is not received. So, hindi niya kinikilala yung susi. So, hindi natin alam kung ano yung ano nito. History, baka yung magbabakas pa tayo nito. Tingnan, check pa natin tong yung susi. Kasi iba na yung susi guys. So may problema yung susian niya. Tapos CAN communication bus fault. PATS receive invalid format 2K code from ignition transponder. Invalid or missing data for vehicle security. So tsaka yung yung fuel sender open circuit. Yun na yung check natin kanina, yung kanyang electrical system doon. Ayun ang kita nyo. Ayan ginawa natin ng paraan yan. Okay? So para lang magkaroon ng ibig sabihin open circuit, naka siya putol na yan kinondem kasi kinonvert. So marami siyang gagawin dito. Yung key transponder signal is not received. So sige, at least nakita na natin kung ano yung problema. And then i-check pa natin guys yung iba pang mga DTC niya na problema issue, especially sa kanyang saksakan ng susi. So check natin to guys yung kanyang PATS system. So ayan, the number of case known by the module is number 2. Okay, so pati yung kanyang immobilizer guys, yung kanyang PATS o yung tinatawag na passive anti-thief system is gumagana rin. Kung ma-detect nyo talaga kung ano yung problema sa loob. Okay, so papakita ko sa inyo guys yung lahat na na-scan ko, yung naging resulta ng na to. Makikita na natin yung vehicle info guys ng Ford. So makikita mo dyan yung date, anong petsa ngayon, tapos yung vehicle information ng Ford. So gawa ng Amerika. So ganoon siya kasimple guys. So yung kanyang quick scan, automatic lalabas na agad yung yung fault code o kung anong code number yan. Tapos nakalagay describe PATS, ibig sabihin PATS ignition key transponder signal not received. So ang problema yung kanyang PATS o yung passive anti-thief system. So ibig sabihin nasalpakan to ng susi na hindi talaga sa kanya. And then meron siyang lumalabas din na code na anti-brake system, lalabas, mababasa nyo yung code. Ayan, communication bus fault, receive error. So marami, tsaka yung kanyang driver door control unit. So pati yung kanyang mga pintuan guys. So may mga problema yung kanyang switches. So at least napakaganda ng ng unit guys. Pati yung kanyang mechanism ng lahat ng sistema ng ng control module, okay. So yung kanyang right door control unit same pa rin guys. So merong F1. So ito na yung lahat ng code. So ito yung tinatawag na electric window, motor position, feedback failure. So ito yung papunta naman sa galing sa motor, papunta naman sa kaliwa. So yun yung sabi niya guys. Papunta sa babalik sa PCM mismo ng module electronic component ng power window. So yun ang problema. So ayan, makita mo controlling power steering, may failure din, merong tinatawag na steering angle sensor circuit failure, yung CAN, yung communication bus may fault, tapos meron tinatawag na improper program termination. So ibig sabihin to guys, na condemn to yung tinatawag na improper program, ibig sabihin kinondemn nila yan. So yun ang problema dahil nag-condemn yung, dito mo malalaman na kino-condemn yung unit ng ibang electrician. So maganda, marami siyang meron pang electronic computer module, merong brake fluid level. So marami talaga siyang error. So makikita mo naman yung lahat ng error guys. May failure, itong mirror circuit open, ibig sabihin nabuksan na to. So ito yung karamihang sakit ng mga electrician na hindi gaano kakabisado yung electric o electronic system ng wiring diagram. So ginagawa niyan, kino-condemn lang nila yan para automatic na hindi na gumana. So problema pag hindi mo na na proper ng default o na hindi mo na decode, so magkakaproblema ang unit guys. Okay, so kita ito, ito ang pinakamalupit describer, yung PATS ignition key transponder signal is not received. So ito na yung PATS guys, yung passive anti-thief system. So susi ito guys, ang problema yung susi, nakita nyo naman kanina, putol yung susi, sinalpakan ng susi na wala siyang chip. So kung walang chip, hindi babasahin ng computer, automatic yun, akala ninanakaw siya. So mag-i-engine disabled na siya. So makikita nyo kaya puro ito expander nakalagay. So kung malaking factor guys yung natin,
yung engine scanner diagnose ng Ansel X700 sa ating mga susunod na mga vlog. So abangan nyo guys yung ating pag-vlog about sa ganitong usapin. So kahit paano meron tayong idea at meron kayo kung may bahagi sa inyo kung ano yung dapat natin gawin sa pag in terms of vlogging sa mga diagnose ng mga malulupit na mga high-end. So sa totoo lang medyo busy talaga ako, hindi ako tumanggap ng mga ilang trabaho kasi nga talagang busy ako sa kabila kong vlog, yung kanyang Aquamarine Adventure, akin po yun. So please subscribe to my YouTube channel guys. So, supportahan nyo ako doon, okay? So, hanggang dito lang muna guys. So, maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel and share and then comment down below that always akong magre-reply and then shoutout sa ating lahat, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga unit owner, sa lahat ng mga kapwa ko mekaniko, sa mga banggitang mekaniko, at sa lahat ng mga nagbabalak ng mga mekaniko. So, subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. See you. Okay. Alright. Da 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 da.